guys a man who motivates you to not be lazy to go after your goals. Welcome back to our channel mga ka-Celebrity TV. For today's video, we will take a look at Andy Eigenmann's ongoing fitness challenge. Ang fitness challenge na ito ay sinimulan ni Andy Eigenmann 2 buwan pa lamang ang nakakaraan matapos niyang manganak noong January sa bunso nila ni Philmar na si Little Island Boy Koa. Sa ngayon ay nasa phase 2 na si Andy ng kanyang fitness challenge at unti-unti na ngang nababawasan ang kanyang timbang. Kung ating matatandaan ay kanya ring ibinahagi ang workout at body progress niya noong nanganak siya kay Lilo. Dahil sobrang daming nagtatanong kung ano ang kanyang ginawa at muli siyang sumeksi ilang buwan matapos ang panganganak. Noong March 2, 2021, ang kanyang waistline ay nasa 39 inches. Walang exercise at kumakain rin siya ng junk food, fast food, processed food at red meat. Ngunit matapos ang isang buwang regular exercise, ay nabawasan na ang kanyang waistline at ito ay naging 37 inches na lang noong April 2. At noong April 11 naman ay naging 35.5 inches na lang ito. Napakabilis lumiit, hindi ba? Hindi na rin siya nagkakakain ng kahit anong junk foods at iba pang processed foods and sweets, maliban sa mga prutas. Ngayong araw sa update ni Andy ay ika-day 16 na ng kanyang Phase 2 Fitness Challenge at ayon sa kanya ay sobrang unmotivated and busy siya for the past 4 days kaya hindi siya masyadong nakapag-workout at nakapag-update ng progress. Kaya naman, bumawi siya today at ginawa ang 1,000 skips at 40 squats with resist band ng 2 ulit. Kapansin-pansin nga na unti-unti nang bumabalik ang katawan ni Andy sa pagiging fit. Masaya rin naman si Andy na tumatanggap ng mga suggestions mula sa netizens kung kaninang fitness workout sa YouTube ang kanyang itatry. Sa phase 2 ng kanyang challenge ay napili niyang itry ang workouts nila Lily Sabri, Sydney Cummings, MadFit, Natasha Ocean, Heather Robertson, Caroline Girban, at Whitney Simons. Ayon din kay Andy, mostly ng workout suggestions to try ay kay Chloe Ting. Ngunit hindi raw ito para sa kanya dahil sinubukan na niya ito at hindi talaga nagwo-work para sa kanyang katawan. At she prefers intermediate or advanced workout. Sinasamahan din ni Andy ng yoga at pilates ang kanyang workout from time to time. At may mga oras din nakasama sa kanyang workout si Lilo na madalas nating mapanood sa kanyang workout videos. Todo suporta naman sa kanya ang fiancé na si Philmar, na isa rin sa nagmo-motivate kay Andy to stay fit and healthy. Si Philmar ay isang athlete, kaya naman normal na rito ang pagiging physically fit at napaka-healthy ng lifestyle. Kaya naman hindi nahihirapan si Andy sa ginagawang proper exercise. Ayon kay Andy, ang pagkain nila ng healthy foods ay hindi nila tinatawag na diet dahil ito ay kanilang lifestyle. Normal sa kanila ang pagkain ng mga wholesome foods.
Bukod sa pagiging influencer sa health and wellness, ay kilala rin si Andy sa pagiging conscious living, simula nang manirahan ito sa isla ng Siargao. Samantala ay narito naman ang ilan sa unang fitness vlog ni Andy na kanyang ibinahagi noong 2020 nang siya ay nasa Manila. Dito aniya si Philmar ang nagmo-motivate sa kanya at nagpo-push para gumalaw at ma-achieve ang kanyang body goals. Now it's time for a body update. I'm so proud of myself because it's been 10 days of being here in Manila, and every time Elias at school, I'd just work out. I'd swim, I'd do yoga, I'd exercise. And honestly, I haven't been telling Philmar any of that. Para when he sees me, he's proud, diba? Because honestly, every time I'm lazy or I decide to just, lie down and watch Netflix, hear his voice in my head. Find you guys a man who motivates you to not be lazy to go after your goals. Seriously, guys, I did not expect that he would be so helpful even if we're so far apart. But anyway, so I'm now 125 pounds. That's for your information. I only lost 10 pounds since November. You know why? Because I'm not relying on the scale. 125 pounds was my weight before I got pregnant. But then I was a size 2. So now I'm a size 4, which is honestly my size forever. Like, that's my average size. I hope to get back to a size 2, but I'm not gonna force myself to do that. My goal is to just look my best and feel my best, become my fittest. So, to show you guys, I have now a line here in my abs, my abs area, but okay, I'm gonna pull my pants down because, as Philmar says, these pants are madaya. To show you guys that I still have a bulge. This is because I have diastasis recti or abdominal separation. Okay, here it is, front view. Yeah, so it's still there, but look, nothing is bouncing. Nothing is, rolling about. Because I've lost the fat in that region already, but this is still there because I haven't been working on it enough. But I'ma tell you guys that it's so possible. One of my recommendations is One Life Studio, Pilates. They offer exercises to really help you improve this area if you have diastasis recti. And it's so good. I highly recommend it. But other than that, you can also just look into exercises that you can do by yourself at home so that you can close this. That's my next project. But for now, I'm just really proud of the progress that I've made because, I've been looking and feeling as fit